po natin ng leader. Leaders are learners. Members, Christian are learners. Members are learners. Therefore, we are learners. So, walang exemption, walang exempted na, ba, hindi na pwedeng maturuan pa. Ngayon lang po, ha? Basta naka-video kayo, may bang sayang ang YouTube. Walang naisip nyo, sasabihin ko mamaya, ako na-tetens po. Yan. So, therefore, wala pong itsapwera. Kaya ikaw ay pastor, ang mga kalagayan natin sa buhay, ikaw man ay leaders, ikaw man ay anong nakastado sa buhay, dapat ay continuous ang pag-aaral. Ang sabi po dito, keep learning. At minsan, nangyayari pa ay, yung matuto tayo mula sa kanilang mga karanasan. At ang sabi pa rin ay, natuto tayo through our sariling experience, through our experience, ang ganung bagay. At sasabihin natin, Lord, I want more, na marami pa akong matutunan. Yan, para masabi po dito na develop a learning posture. Hindi yung Kristiyano tayo ay parang lembot-lembot, Kristiyano, puro akala mo lagi ay magtapal sa ulo na walang pera. Dapat ang Kristiyano, lagyan natin ng quote-unquote, daw ay meron at wala, ay isang dalaw. Yung aura ng mukha, meron at wala, siya ay talagang hindi pagkakakitaan ng aburidong buhay. Sapagkat sabi sa Matthew 6:34, hayaan mong ang bukas ang problema sa kanya. At wala naman tayong magagawa kung talagang didibdibin natin, talagang ikakarari natin yung mga problema na hindi naman natin kayang solusyonan. Kasi sabi ito, Matthew 6, ang sagot ay Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. At sa 34, hayaan mong ang bukas ang mamroblema. At siya'y mangyayari bukas, at marami namang bukas eh. Kaya yun. Ang number 1 po ay develop a learning posture. Ayan, pagka tayo na-learn, tayo natututo, na-educate, ang dalaw ng Kristiyano ay laging positibo sa kabila ng negatibo yung bulsa, negatibo yung may problema. Pero itong taong ito, hindi ko kakitaan ng kalungkutan, hindi ko kakitaan ng mga ganun bagay. So, in-identify po yung ating mga posture, yung ating magiging matitikas dapat ang mga Kristiyano. Okay, number 4. Dito naman ay sabi po dito sa number 4 ay build relationship. Yan, build relationship. Mag-create tayo ng magandang relasyon, kaugnayan sa ating kapwa mga Kristiyano, kapatiran. Ang sa ating supporting verse ay Galatians 6:9 at 10. Galatians 6, nasa Galatians 6:10. Ang sarado ko yung pen, pero abasan natin yung 9. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayong mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Sa verse 10, samantalin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Dapat maka-build tayo, maka-create tayo ng magandang relationship sa ating pong kapwa. Nangyayari po ay you can't relate because you have no good communication. Wala kang magandang communication? Makikipag-ugnayan, walang, yung hindi nakakaalaman. Kaya hindi mo malaman kung ano ba yung needs, ano ba yung pangangailangan ng tao. Sabi po dito, avoid secular mindset inside the church. Ayan. Avoid secular mindset inside the church. Ano po yung avoid mindset? Avoid secular mindset inside the church. Yung pong tinatawag na competition. Okay, pagpapagalingan o pagalingan. Ako, mas marami akong nakahalluwa. Ikaw, wala ka pa nadalala. Ako, marami ka nadalala pag Sunday. At saka iba pang mga pwede natin kuhan. Yung mga ganong bagay pala ay mindset ng secular. Mindset ng mga non-Christian. Isang example, yung mindset ng mga non-Christian. Pag nagpagawa ng bakod dyan sa school, anong nakalagay? Donated by batch 1980-81. Kami pala yun. Kami walang makita sa aming paggardo sa eskwela. Wala na i-donate yung batch ko noong 1980-81. Iba, donated by ganun. Nakalagay pa yung pangalan. Yan. At doon naman sa atin, hindi naman tayo nagpapagalingan din. Ay sabi nga ni Ate Virgin ganun, hindi pa daw nagpapakilala yung naka-smiling face, yung happy face na nagbibigay ng, magkano bigay? 30, 300 o 30,000.
may pa doon ipapakilala. Eh kasi ganun siya, yung magpakilala eh. Yan. Para mas, mas malaking nabigay ko sa kanya, nabigay ko sa kanya, walang ganun. Kaya sabi dito ay, avoid secular mindset inside the church. Yan. Kung gusto magpakilala, hindi magpakilala. Kung ayaw ng tao, hindi hayaan natin doon sa maligaya eh. So dapat tayo po ay nag-build ng magandang relationship sa atin pong kapatid sa pananampalataya. Okay, ano po yun? Last, ang sabi po dito ay, review your vision daily. Yan. Review your vision daily. Ephesians 1:17. Tignan natin sabi dito. Ephesians 1:17 and 18. Efeso 1:17 at 18, sabi po dito, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Kristo ang dakilang naman na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip at upang malaman ninyong ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalulatan inilaan niya sa Kanyang mga nilalang. Yan. Sabi dito, review your vision daily. Ang ano dito, dapat tayo mga Kristiyano ay right after na tayo maging templo na, maging dati ng matagal na mananampalataya, dapat meron tayo ng mission and vision. Ano ba yung mission mo as a Christian? Ano yung na-vision mo naman dito sa church? Ang sabi dito na review daw, ibig sabihin ng review, ating inaalala o ginugunita o binabalik-arala, ano ba yung nung ako hindi pa mananampalataya na gusto ko mangyari at nakikristiyano na ano pa yung mga dapat ganun pala tayo. Para pag hindi natin daw yung nababalik-aralan, eh parang ano lang tayo, church-goer, church-seater, attender, ganun na lang ang ating papel. Pagka nireview natin ang ating pagiging kristiyano, sa estado na ako bilang kristiyano. Yan, ako ba pwede na maging Sunday school teacher, ako ba pwede na sa visitation, ako ba pwede na counselor, pwede na ako mag-comfort, pwede na ako dumalaw, mga ganong bagay. Dapat meron pala tayong ganong mga ginagawa. Nire-review natin daily. Ano nasa na ba akong estado ng aking mga kalagayan bilang Kristiyano? Sabi dito, ang puso at isip ay dapat talagang magkasama, inseparable, hindi pwedeng paghiwalayin. Isip lang tayo ng isip, hindi natin nakalagay sa puso, o nasa puso, hindi pala pinag-isipan. So, dapat inseparable yung mga ganong bagay. At sabi dito, meron tayong specific mission and vision. Lagi yung pinagdidinan niya ni Pastor. Specify natin yung ating ipapanalangin at maging mga bagay na yan. Specific. Basta gusto ko lumago ang church, paano lalago? Specify natin. Meron tayong ganon. At meron din tayong specific target. Yan. Nung araw po ay pag mayroon pa akong mga listahan, di-jot lang ako ng mga pangalan ng tao na ito pupuntahan ko sa aming baryo, o na yung aking loved ones, sa ating mga classmate ko, sa ating kaibigan, mga ganun-ganon. May ganun-ganon pa akong ginagawa. Ito lang sabi din sa atin, review your vision and mission daily. Inaalam natin. Kung tayo may pagkakataon, alamin po natin. Pag nagagawa po natin yan, sabi po dito ay how do we keep the hope of LBC members in achieving the goal. Yung pang sabi dito, ang sabi dito, number 1 ay develop a learning posture. Number 3 ay build relationship. And number 3 is review your vision and mission daily. So dapat meron din mga ganong programa sa buhay po natin para nalalaman natin nasa naman tayong kalagayan bilang mga Kristiyano. Nagagawa po natin mga ganong bagay. Kung sa ganon mayroong nangyayari, meron tayong na-achieve, meron tayong mga naaabot na mga plano o mga adikain sa buhay. Naman po, nawa sa gabing ito ay meron tayong naintindihan sa ating sinabi. Amen. Wala po tayo dito. Kaya, gabi na tayo. Gano'n na tayo 9:30.